So ayan, good morning mga kasabwat. Dito tayo sa province ngayon. And kahapon pa ako dumating. Alas 11 na ng tanghali. So ito pangalawang araw, Biyernes Santo ngayon guys. Labas muna ako, bibili ako ng mauulam sa GRS. So ayan, bago tayo umalis. So guys, sa mga nagtatanong nga pala. Okay, ayun yung motor natin. Sa mga nagtatanong ng size ng gulong na maximum sa TMX Alpha rim, stock set is ito, 2.75 yung unahan by 18, then 3.0 by 18 yung hulihan. Yan yung pinaka-maximum niya guys, na wala kayong babaguhin o tatabasin. So, tingnan nyo itong 2.75 by 18. Okay pa, may clearance pa yan. Ito, kita nyo ba? Yan. Yan guys. May clearance pa yan dyan. Hindi siya sumasabit. Tapos ito. Clearance pa yan. Dito. Medyo lang dito sa kabila. Kasi ewan ko. Hindi yata maganda yung pagkakalagay ko ng tapalodo. Ayan. Pero hindi yan sumasabit. Okay. So yan. Ganyan yung forma niya. So Leo Raptor tong brand. Ito yung nasa hulihan natin eh. Leo Raptor. Tapos yung ito yung sa hulihan natin, bago to. Ayan o. 3.0 by 18. Yan. Di ko alam kung anong brand na ito eh. Wala nakalagay na brand. Ito nakalagay na sa kay ko siya nabili, kay MC Racing Motor Trial. MC Racing sa sa Shopee guys. Shopee ko nabili. Ang kaso lang dito guys, ang issue dito pag ganito kalaki yung gulong nyo, ito 3.0 wala siyang sabit. Ayan, walang sabit. Kahit dito sa chain guard, wala yan. Walang sabit yan. All goods. Kahit dun sa malaki pang clearance. So ang problema lang dito, ayan, yung ilalim, pag masyadong malalim yung lubak, nabibigla, pumapalo siya dun sa loob. Yung pinakang loob nito guys, ayan, natatamaan niya yung wire ng rectifier. So ang mangyayari dyan guys, mag-extend kayo pwede kayong gumamit ng shock lifter para mataas to ng konti. Yan, para hindi siya tumama doon. Hindi ko pa malalagyan yan kasi ang gagawin ko dito, papalitan ko to ng shock. Isasalpa ko yung pang YTX dito na shock, yung nasa bahay. Meron talaga akong panlagay dyan. Hindi ko lang muna ginamit kasi sinubukan ko kung papalo siya dito. Pumapalo kahit walang angkas. Pero pagka yung lubak hindi naman ganun kalalim, hindi naman siya pumapalo pag nabibigla lang. So tara, basta tayo. Kick lang muna. Bilang ako ng ulam sa GRS. Bukas guys, luwas din ako bukas eh. Luwas din ako bukas ng maga. Let's go. Ayan, daan dito. Ito yung daanan dito guys sa amin. Ayan. Dito guys, guba to. Ito pagka maulan, mahirap ahunin to. Kasi makapansin yung mga damo-damo na yan, basa. Mahirap niyang padaanan. Talagang gapang talaga ang motor dito pagka maulan. Pag ang gulong ay hindi ganito na ang pangkalsada, wala, hindi makakaahon. So sa performance naman, kung tatanungin nyo guys, sa performance naman itong ating gulong na gamit ngayon, wala akong masabi. Mas nagkaroon siya ng stable na takbuhan, tapos less yung vibration niya. Siguro dahil dun sa sprocket natin, yung bumalance yung sprocket natin.
Kasi yung gulong bumigat. Kaya ang gusto ng sprocket na malaki, mabigat batakin. Kaya maganda yung takbuhan niya. Nagkaroon ng smooth na takbo. Hindi siya ganoon kalakas yung vibrate kagaya nung dati na ginagamit ko na set ng gulong. May vibration pagdating ng 80. Ito wala. Maganda yung takbuhan niya. Yun lang ang GRS? Bilang ang ulam. So sa mga nagbabalak guys, maglaki ng gulong kahit stocking rim, yan lang talaga yung maximum. 3.0 hanggang siguro pwede pa 3.25. Kaya lang baklas na yung chain cover. Si tatamaan eh. Ang ganda ng ganitong gulong guys sa ganitong rough road. Ano? Lamon niya yan. Lalamunin niya yung mga rough road na ganito pag ganito yung gulong nyo. So magtatanong kayo kung bakit ganito yung nilagay ko na gulong imbis na panipis, palaki. Ano lang to guys, kasi pagka gumagala ako, may mga pinupuntahan akong lugar na hindi natin kabisado yung at least nakahanda tayo. Kunyari may ganitong daan, meron tayong mapupuntahan na ganitong daan, at least handa yung motor natin, yung gulong ng motor natin. Tumangkad yung motor. Tumangkad to, lalo na itong lalong tatangkad to kapag pinalitan ko ng shock nung ginagamit ko yung pang YTX. So ang tinabas ko lang dun guys sa yung chain cover, tinabasan ko na para pag sinalpa ko yung hindi na ako magtatabas. Nainiwan ko kasi nasa Maynila. Hindi ko dinala. Kung nadala ko yun, ay kabit ko na rin sana. Dati na rin nakakabit yun dito. Napansin nyo dun sa mga vlog ko. Pagka magaan naman yung guys, pag magaan naman yung ng motor, karga, hindi naman tumatama yung gulong niya sa tapalodo. Yun nga lang pag mabigat, lumalagapak. Tulad nung umuwi ako, sige ang lagatok eh. Pagtingin ko dito sa ilalim, mayroong gas-gas yung wire ng motor. Kaya nag-decide ako na ilalagay ko yung pang YTX na shock para mas mahaba. Kung wala naman kayong ganun shock, maggamit kayo ng shock lifter para mas tumangkad ng konti. Pero mas prepared ko pa rin talaga na palit shock na lang talaga para all goods. Rusi dito, Rusi macho. Ang motor dito guys, mga Rusi sa amin. Bira ka makakita ng TMX dito, TMX 125 Andaya Highway papunta ng Sama, Bisaya. Ito, itong part na to, taas pala dito eh. Tawak na dito. Pahingin ng GRS. Dito lang naman ako guys, parting lang ako. Hindi pa ako totally kabigulan. Kaya nga nababak to back natin to kasi malapit lang to sa amin. Itong daan na to papunta to ng Bisaya, Samar. Ayan, Kabikulan, dulo ng Bicol. Ayan, 80. Walang vibrate. Hindi pa yung full throttle guys. Hindi pa full throttle yan Malapit. Ang bilis niya Yun nga lang, ang naging disadvantage na ito guys, sa ahon. Sa ahon naman siya nagkaroon ng ng disadvantage. Gawa ng
lumaya yung arangkada ng ahon. So gumagamit na ako ng second gear. Gumagamit ng second gear. Ayun, sa ahonan bumigat siyang iahon. Kapit na ako. Just hanap lang ako ng mabibiling isda. Siguro isda na ng ulam. Boss, babalik din ako ng Manila para sabaw na naman. Alright. So ayun guys, nakabili na ako ng ulam. Ayan, isda lang. Sabawan lang yan. Tapos brush na rin. Maglilinis ako ng bahay. Uwi na tayo. Biyernes Santo. Bawal daw karne. Talaga naman bawal ang karne. Start. Let's go. Dahan lang. Kasi yung isda nasa likod, baka mangalat. Para dito ko na lang nilagay. Di bale. Ang problema pag dito ko nilagay, baka tumapo naman. So dito lang kami banda guys. Sa mga nagtatanong yan sa akin, dito lang tayo. Bungad lang tayo ng ng Bicol Region, 1st District. Hindi pa tayo mismong sa Kabikulan, kaya malayo tayo sa Mayon guys. Yung Mayon, pa yun, 2 to 3 hours mula dito sa amin. Kaya yung lubak dyan sa Sipokot, hindi ko na alam kung maganda na yung daan dyan. Kaya hindi ko mapakita sa inyo, hindi ko ma-share. Kaya pala nung punta ko dito, binubuldos pa lang to. Yan, mga sariwang prutas Init. Tapos na dito. Nung panahon, binabike lang to. Mag-aaral kami guys, binabike ko lang to. So ito lang guys yung advantage ng may motor tayo. Sikbulan pala dyan Ito lang yung advantage ng may motor. Mayroon tayong motor, kahit simpleng motor lang. Anytime na umuwi tayo ng probinsya, makakawit tayo ng walang hassle sa pagkuha ng ticket, pagpila sa mga pilahan. Ito yung advantage ng may sarili tayong motor. Kahit ang motor natin ay simpleng motor lamang na nakakarating sa malalayong lugar. Diba? Wala akong motor dati, kailangan ko pang agahan yung yung GC papunta ng terminal ng bus. Makipagsiksikan doon para makauwi lang ng probinsya. So hawak nila yung oras mo kung kailan ka makakabiyahe. Dito kapag may sarili kang motor, although magastos din ng may sariling motor, pero hawak natin sarili nating oras. Diba? May sarili tayong oras. Pwede tayong umuwi. Kung gusto nating umuwi ng probinsya, bumiyahe. Pwede tayong bumiyahe ng probinsya. Diba? So ikaw yung magdidikta ng oras panahon mo kung kailan mo gustong umuwi. Ayun ang kagandahan pag may sariling motor. Diba? Bukas pabalik na naman ako. So yung pagod sa biyahe, normal yun So pag sanay ka na guys bumabiyahe ng parang wala lang. Pahinga mo lang ng konti, okay na yung okay na yung pagod mo. Ganun lang. Kaya ako sanay na ako mag-uwi dito. Minsan nga back to back ginagawa ko. Pagkadating ko ng maga, hapon alis din ako. Kasi malapit lang naman to. Alright. Kaya itong motor na to guys, sanay to sa balagbagan na uwian. Ito na, off-road na hanggang dito lang. Dito lang yung
Sarap idaan sa ano na ito, sa batuhan. Ay, race slide lang yung gulong yun. Yeah. May race slide lang yung gulong. Tapos, ano pa tayo, hindi na tayo naka-lowered. Advantage ng ano, ganito, hindi naka-lowered. Kahit padandaanin mo sa ano, walang sasabit. Noong naka-lowered to eh, nag-iwas-iwas ako dyan. Ngayon hindi na. Tansyado ko na kung ano yung tatama sa ano eh.